dito po sa lambak ng Cagayan. Kaya nga po ang ating Provincial Government of Isabela to the Chairman ng Committee, Chairman po ng Provincial Disaster Reduction Management Council, no other than the Governor of the Province, Governor Rodito Albano, and the Vice Chair, Vice Governor Faustino Boji III, ay nagkaroon nga po ng pagpupulong. The other day, ang PDRRMC, sabaw na po ng PDRRMO, concurrent na officers ng PDRRMO at chief din po ng Public Safety Division ng Provincial Government, no other than Attorney Constante Huafu Foroda, na kung saan dito nga po ay natalakay po ang usapin ng dengue sa PDRRMC na naganap po na pagpupulong ng araw ng Wednesday. Dito nga po meron po silang mga hakbang na ginagawa, mga aksyon at hakbang at aksyon na gagawin. Isa lang nga po rito ay ang simultaneous province-wide na clean-up drive, paglilinis sa mga kanal, sa mga igangay nakaimbak na mga tubig, ayun at kung ano pa po na dumunga po sa pinagbabahayan ng lamok. Kaya po tayo mga naiwan sa bahay, make some time, gawa kayo ng oras, na maglinis-linis po ng inyong mga bakuran at yun po mga pinaniniwalaan ninyong nagkakaroon ng imbak ng tubig o yun po nagkakaroon ng mga tubig-tubig sa inyong mga paso-paso. Abay, kinakailangan na ninyong linisin at ayusin po ang mga yan. Shout out ako para po sa buong lalawigan ng Isabela at lambak ng Cagayan na abot po ng aking munting tinig na ako po ay ikangay na nanawagan na maglinis po, linisin po natin ang ating mga bakuran at lahat po na mga ikang maaring pamugaran ng mga lamok. Abay, kailangan po nating linisin po ang mga yan. Kailangan po nating sila ay patayin. Killer lamok. Kumuha kayo ng mga spray. Di ba yung pwede naman, may pamatay naman na spray sa lamok. Ito po pala fogging, hindi po naman pala ito epektibo, no? Pero kahit pa paano nakakatulong. It is not much more, sabihin na natin, hindi ganong malaki, o hindi malaki ang epekto nito sa pagpugsa ng lamok, kundi parang itinataboy lamang po nito. Ito doon sa lugar ninyo at pupunta po sa ibang lugar, pagkatapos po sa ibang lugar, dada po naman po sa inyo. Kaya po ang mabisa po talagang pamahalaan ay ang patuloy po na paglilinis po natin ng ating kapaligiran, ng ating mga bakuran, especially nga po yung pong meron pong mga namumuong mga tubig sa inyo pong bakuran. Diba? It's nice to have a wonderful place, a wonderful home. Kung ito po naman ang ating pong tahanan, mga maliliit na tahanan, bahay kubo man yan, kung ang paligid naman po natin ay malinis, tsak na ang kalusugan natin po naman, o sabing kalusugan, sabi nga po nila ng ating Governor of the province na kung saan una nga po niyang ang investment po niya sa paglago at pag-unlad ng probinsya ay sa tao sa pamagitan po ng pag-ikangay, pag-aalaga sa kalusugan ng bawat Isabeleño. So yun po ang sinasabi ko, kung malinis po ang ating kapaligiran, malinis po ang ating bahay, malinis po ang ating sarili, abay, isang napakaganda at napakasiglang buhay ng bawat Isabeleño, na kung masigla ang mga mamamayang Isabeleño, abay yan po ang susiadaan sa pagkakaroon natin ng isang maunlad na probinsya ng Isabela. Bao. Haba, danag. Uy, mga good morning sa mga taga-NSCB, wala pa kayo. Knock, who's there? NSCB, who? NSCB na kayo, darating na si Conrad. At dito na si Conrad, marami nag-aabay sa Kapitbahay Channel. Ayan. Pagkatapos ko po, sa DY Patrol Morning Edition, huwag na kayo maglilipat ng inyo pong ikangay channel sa NSCB. Baka ko po pinapanood ninyo at napapahinggan, sapagkat ang Game 6 po ay inyo po rin pong mapapanood sa Northstar Cable Vision channel po natin, sa Kapitbahay Channel natin. Na kung saan ang Game 6 po sa NBA Finals ay mamaya pong eksakto alas 9 ng umaga, na kung saan tatangkayin po ng Golden State Warriors na muli pong maranasan o muli pong magkampiyon sa National Basketball Association kung tatalunin po nila mamaya sa home court po ng Boston, ang Boston Celtics, kung saan ang home court ay doon po mismo sa kapitbahay namin sa US of A, ang Boston. Kami po ay taga California California homes. Danag. Ay na po. Kaya po ayan, good
good morning. Sabi ko sa iyo, ang sagot ko, ayoko nang magmahal dahil Michael Gamboa Bariwan. Kasi sa dami nila, sa dami ng mamahalin mo, sila mag-aaway-aaway lang kayo dahil pag-uunahan. Kung gusto nila bawat isa, sila muna ang mauna bago ang iba. Gusto naman isa ganun din. Dahanan. Yun ang tanong niya yung sa tanong niya parang ayoko na munang blank. Di magmahal ng Boston. Kasi ang Boston sa dami ng mahal mo hindi mo na alam kung sino ang uunahin mo sa kanila. Ang gusto ng isa siya dapat ang mauna. Ganun din ang gusto ng isa. Ganun din ang gusto ng isa. Di wag na lang. Dahanan. Ay na. Oy, good morning kay pare Eric Carabelos, Golden State Warriors daw siya. Sige, ako din Pero siyempre kapag home court advantage kasi kung minsan katulad na talagang malaki ang naibibigay na booster, parang booster shot sa COVID-19 yan, Kapag meron ka second booster shots, sigurado ko yan, hindi ka magkakaroon ng problema as far as COVID-19, Always sa plane, nasa plane siya? Okay. Saan daw siya punta? Di ba tinagpaalam sa akin si Doc Glenn? Kailangan magpaalam. Marami nag-aabang doon sa mga bakante, pero kasi mga, alam nyo, napakaganda nung commercial break mo tayo, babalikan natin yung Game 6. Kay Doc Glenn Banggao kasi ang Cagayan Valley Medical Center ay hiring po sila, kaya gusto ko malaman kung tuloy-tuloy, kung hanggang kailan yung hiring. Napakarami po pala kasi ng kailangan ngayon ng Cagayan Valley Medical Center ng mga health workers because alam naman natin as far as CVMC is concerned, napakaraming mga, yan ang pinakasentro dito sa Region 2 ng tinatawag ko nating malaking paggamutan dito, kumbaga the biggest referral hospital na po sa lambak ng Cagayan. The other one is dun po sa May Nueva Vizcaya. Pero ito pong Cagayan Valley Medical Center, napakarami na pong mga na ipapagawa ng mga buildings na mga gusali na kung saan ang mga gusali na ipapatayo dyan sa 10-year program ni Dr. Glenn Matthew Guillermo Banggao ay ito po yung mga bawat building. Yan po yung parang mga isang special divisions na kung saan para sa cancer patient, para sa diabetic patient, para po dun sa mga magpapakemo o mga magpapadialysis. So kumbaga spread out, meron mga kanya-kanyang department o kung saan yung mga sakit ng bawat isa, kung anong sakit ng bawat isa, doon po pupunta sa building na iyon at doon na po. So dito nangangailangan sila ngayon ng maraming mga health workers. So that's the reason why na I'm also again, I can knocking on the door of Dr. Glenn sa home court po ng Boston. Ayan, pwede po nating mapanood ang live streams. Danan. Ano na pala ako sa cable, Good morning mga taga-NSCB. Magandang umaga. Have a beautiful morning of Friday. GSW tayo. Good morning kay Engineer, Engineer Sandro Di Maculangan, and of course kay John Lloyd, kapartner ni Bea before, pero kapartner niya ngayon si Angel. Danag, So muli po mga kadiwa, Game 6 po ngayon, sabi ko, pipilitin po ni Stephen Curry and the group together with Klay Thompson and Andrew Poole and Green. Sino si Green? Si Green and Iguodala. Saka si Wiggins. Dapat, hindi ko gano'ng nakikita naglalaro yung isa. Galing mo pa isa meron pa yung isa sa si ang tawag doon, Porter. Mga yun, So, ibig ko sabihin, yun po yung mga, pero siyempre, home court ng Boston, talagang hindi nila basta i-give up yan. Hindi po sila basta magpapatalo. Ang galing pa naman ng kanilang pinakamalaking sentro doon. Ang galing-galing niya maglaro ng basketball yun. Si Peyton pala. Meron pa isa, pare Eric, meron pa. Kumusta nga pa si pare Eric, Nasaan ka na ngayon?
alam ko, you are touring your family. All I to, sabi ko nga, ang ano ko bakong nasa London na kayo London Bridge is falling down. Danag, ano? Maalala ko rin mamaya, ano? Kasi ang naalala ko lang si Scotty Thompson. Si L.A. Tenorio, si Aguilar, Stan Hardiger, si Pringle, yung mga first five parati ng Ginebra, no? Ito pa, papasok pa to. Papasok bigla si Annalisa, sasabihin ba na ba, Benji Paras? Ay, nadalag. Alatado ano ka na. Wala kami kasi pinanganak kami, mga millennials kami. Papasok yung PA ko, si Annalisa Gabat, sasabihin, Benji Paras. Danag. What a wonderful Friday today. Nagkakatuwa at nagkakasayahan po tayo sa magbibigay po sa inyo ng mga balita ngayong pong umaga na po, no? Especially po doon sa mga mahilig po sa larangan ng basketball, sa NBA o National Basketball Association 2022, na kung saan Game 6 po ngayong umaga, ngayong araw to at 9 o'clock in the morning. Kaya po kayo po nanonood po sa NSAD channel sa kapitbahay channel po natin. Pagkatapos ko po mag-program, huwag na po ninyong ilipat ang inyong channel sapagkat susunod kaagad po dyan sa NSAD ang Game 6 ng NBA Finals between Golden State Warriors versus Boston Celtics, na kung saan katulad nga po ng aking nabanggit, pipilitin po ng Golden State Warriors na makuha na ang panalo para po magkampiyon sa NBA 2022. Pero dadaan muna sila sa butas ng karayom na hindi po papayagan ng Boston Celtics, no, na matalo sila o maibigay ang matalo at maibigay ang kampyonato sa Golden State Warriors. Ang galing-galing naman ni Smart, ano? Smart na nga, smart pa rin siya. Maganda yun, ganda nung ano niya. Dapat magaling yun. At saka si Horton. Lumalabas na yung laro ni Horton. Siyempre yung kapartner niya, yung pinaka star player ng Boston, sino yun? Ikaw din, nag-iisip ka ba hindi, baka sasabihin mo naman na sinabi niya lang si Benji Paras, baka sasabihin mo naman si Alvin Patrimonio. Wala na, si Tatum. Makakala mo, sasabihin mo din si Alvin Patrimonio. Pumasok si Annalisa Gabat, sinabi si Benji Paras. Baka daman kayo talaga. Okay, 13 minuto bago po mga alas 8 ng umaga, magbabalik po ang ating DY Patrol Morning Edition after sa amin po ng reminders. At sa ating pong pagbabalik, ang ilan o mga pakunahing mga lokal na balita, ang ating pong ibabagi sa inyo, mga tricycle driver ng Kawayan City. Ay na kayo, makadalan kayo unay. Abay kasta makiap apa kayo kadagiti pasahero yo. Unay, amok na napudot ti panahon. Ngem sapay kumamot, tahan nga kasta. Kaya na kailangan po, habang po natin ang ating pasensya. Cool lamang po kayo, katulad ko. Cool lang po ako. Kahit na ikangay sang dabakbak ang mga ikangay nakalinyang aking dapat marisolba ngayong araw na ito. Yung dalawa, awa ng Diyos, narisolba ko na. Ano yung una? Unang narisolba ko. Una po, nirisolba ko yung pagbuhugas ko po ng mga plato pinagkainan ho namin kagabi. Una po kong ginawa. Pangalawa, yung pong ikangay pagwawalis sa aking bakuran. Nagawa ko na. Ano yung pangatlo? Mamaya na po yun. Tatapusin mo muna programa ko. Ito na yun. Pang-apat, tubig. Ay danag. Good morning kay Aura Paula Piñera. Birthday ni Lola mo bukas. Happy birthday sa kanya, hug mo kay Lola mo at sabi mo sa niyang ibulong mo sa kanya, happy birthday kunang. Ala po, sige, double celebration daw sila bukas. Dagsanggasat, hanak ka makapan, tamabain na, handak bit na inimbita. Ula imbitay na, dik mapan. Di umit kahit ang dalak ti sili. Siyempre, dumapan imbitay na ang dalak ti sili. Siyempre, no, malpas nak manganin, kahit ado di sili, ang sili, pinak para yawon kumot. Makajol. Okay, kaya magbabalik po ko talaga, promise.
DY Patrol Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. Game na daw! Boston daw siya, oh. Oh, game na daw. Boston na siya, oh. Oh, sige, game tayo, ha. Merienda lang. Tama na isang pustahan natin. Manalo man ako. Ang papremyo ko, tama na yung isang lang. Hindi naman kalakihan, hindi naman masyado malaki ang budget natin sa pagkikipagpustangan. Biro lang tayo, ha. Katuwaan lang. Isang banana Q at isang juice na malamig. O, tama na yun. O, okay na sa akin yun. Si Ian Dalogo ay anong isang Johnny? Marlbolo Johnny. Meron kami ito. Janitor, gusto mo? Dadag. Tama na yung friendly game lang. Ayan o. Call daw o. Sabi ni sabi ni pare Eric o. Sige, mag-usap na kayong dalawa. Basta ako, ang gusto kong preview, ang gusto kong pustahan lang natin, merienda. Dalawang stick na balalang Q na. Siyempre, kapag nanalo ko, alam ako lang kakain ng balalang Q. Siyempre, dalawa tayo para may gala, di ba? Saka dalawang, wag lang juice, coke. Pag gawin na natin C2 o coke. Okay, wala pa 100, di ba? Ay. O, di ba, Eric, di ba maganda yun? At least, friendly game lang naman eh. O, at least, kapag nanalo ka, hindi naman ako lulunok-lunok sa harapan mo na kumakain ng banana tiyo. Pero din ako. Pag ako naman lang nanalo, ikaw din. Kaya lang, the big difference is, ikaw ang magbabayad. Oy, shout out daw po sa mga taga, natin ha, mga nangungulikta po ng mga basura po natin. Diyan daw po sa may Purok 6 ng Barangay San Fermin. 2 months na daw po, grabe na, marami na daw po yung mga nakatambak na po yung mga basura, wala daw po kumukuha. Kaya po sa mga nakikinig po dyan, paki-shoutout na po sa ating mga kinaukulan na yung pong mga taga-Purok 6, Barangay San Fermin, lungsod doon ng Kawayan, nagpapasaklolo po na sila na pakinalang daw po, pakihakot na lang daw po, mag-ikot kayo, pakikuha na lang po yung kanilang mga basura. Okay? Okay? So, very good. 4 na minuto na lamang po. Game na daw. Sige, game. Game na daw sila. Allah kayo. Nawawala na ako. Okay. Yung po ang binabanggit ko kanina, bago tayo ng commercial break, may pag-iusap na rin po, may pag-iusap din po ang head po natin dito ng post dito po sa lungsod ng Kawayan sa ating po ang mga tricycle driver. Alam ko po natin, ako, ramdam ko rin po kasi meron din ako sasakyan na bibira na nga lang po ako lumabas ng bahay at ginagamit kasi po talagang napakamahal ng gasolina. Actually, naghahanap na ako ng kalabaw o kabayo na kung pwedeng mabili na mura-mura. Naggagamitin ko na lamang po na pagpasok po dito sa opisina, na hindi na nangangailangan ng gasolina. Bandang ninyo, binabanggit ito ng ilan sa mga eksperto sa usaping ganyan, sinasabi po na maaring umabot po ng 100 piso ang litro ng gasolina o produktong petrolyo. Maari may posibilidad na umabot sa 100 piso ang per litro ng produktong petrolyo. Ito daw po ay dahil nga po sa patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, wherein ang Russia ay dito nga po ay alam naman natin sa kailan, nagkaroon na po ng malawakang embargo sa kanilang mga produkto at marami na rin po at naputol nga po ang pagpapadala o pagbibigay ng mga ng pagpapalabas po nila ng mga kanilang mga produkto. Isa na nga po rito yung sa usapin ng enerhiya at kasama na nga po diyan ang mga produkto ng petrolyo. Dahil nga po dito, sinasabi nga po na maari na maabot po ng 100 piso ang litro kada gasolina. Kaya ngayon po ay nasa 85, 88, naglalaro na po to 85 to 88 pesos ang presyo po ng produktong petrolyo. Kaya po yung ating mga tricycle driver po dito, alam din natin ba't yung mga namamasada
yung pong na kung saan naghahanap buhay sa pamamagitan nga po na pamamasada ng tricycle, naintindihan po natin ang inyo pong ikangay plight. Na kaya nga po sabi ko natin dito, abay na talagang wala na tayong magawa at gusto na rin po ninyong ikangay magkaroon ng dagdag na presyo ang inyong dagdag pamasahe. Kaya na kung saan dito po kinakailangan po kasi talaga bago po kayo magdagdag o sumingil ng dagdag pamasahe, meron pong ordinansa o resolution o ordinansa mula po sa kinaukulang mga local government unit, especially po dito sa lungsod ng Kawayan. Yan po dapat po na magpasa muna ang ating pong sangguniang panglungsod ng Kawayan in connection po sa kahilingan ninyo na pagtaas po ng presyo o pagtaas po pamasahe. So habang wala pa pong paggalaw at wala pang naaprubahan ang sangguniang panglungsod ng Kawayan na may dagdag pamasahe na kung ito po ba ay probationary or permanent na, yun na pong ikangay pagdagdag ng pamasahe, dapat po huwag muna kayong ikangay nagtataas presyo. Pero, subalit, but, because of whatever. Pero dahil nga po sa wala pa akong ikangay na aprubahan, nagkakaroon ng pagtaas. Awatable na. Kung sa salitang kanto, awatable na po ang pinag-uusapan na gusto ninyong magkaroon ng konting dagdag pamasahe. Pero, konti lang dapat. Hindi po naman yung grabe ang swapang. Sinabi ko na po ang salitang swapang dahil nga po sa meron din tayong mga na-encounter. Marami na ako nakakapagsabi sa atin na nagiging galig at swapang na ang ilan lang, hindi po lahat na mga tricycle driver, at meron din pong ilang mga driver ngayon ang nagiging ikangay bastos na, walang disiplina. Bakit? Panginoon ninyo. The other day lang, kaya nga po ang sabi po ni Post Chief Pilarito Malilin na ikangay na itong ilang mga tricycle drivers dapat din po pairalin po ang disiplina at habaan ng pasyensya sa pamamasada. Dahil nga po ito po ang mga katagang ito ay namutawi sa nabanggit po ng post ni Chief kasunod po ng isang ikangay reklamo sa isang tricycle driver na nagmura sa isang estudyante na pasahero nito. You know the reason why? Nakuha ng pala ito ng video matapos na hindi magkasundo sa pamasahe. So, all in all, sabi nga natin, awatable, yung gusto ng isang tricycle driver na katulad niyan, kung sasakay si Ma'am Kapitana Joyce Rabones from Barangay Turay, pupunta ng City Hall, syempre, dati ang singil sa kanya, dati kasi ang pamasahe 12, hindi pa lang ginawang 15, hindi na nga pumikibo ang city government noon dahil hindi naman nakalagay hindi naman nagpalabas ang city government na ang pamasahe na dapat dito ay 15 pesos. Ang nakalam ko, correct me if I'm wrong, still we are in ang pamasahe natin dito is 12 pesos. Kung lalagpas ka doon sa mga additional, pero ang minimum talaga is 12 pesos. Pero ang sinisingil ninyo 15 pesos. Hindi na kumibo ang mga taong bayan noon. Ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Kawayan, naintindihan nila ang kalagayan ninyo. But this time, talagang tumataas. So ang dapat po ninyong gawin, ang pagtaas naman po sa inyo, huwag naman ninyong gawin 30 pesos isang pasahero. Wow! That's too much. Too much po. Pwede siguro sabihin ninyo, ma'am, sir, umat ngaton pati brief ko may isang ko nga maingaton hanap makagatangin gaputin nagnginan iti naton iti presyo iti produktong petrolyo ngem musigirinyo ni Apo Kapitana Joyce Ramones si 30 pesos nga kadwana ni Tabachiching talaga nga madinit mabalin biyahin. Too much na yon, di ba? Kita mo yung may butihin at kakaisun ang asawa ni Mohan nga from Olpi SM to Olpi nagasideg sigirin nyo po di 30 pesos. Wow! 35 pa. Wow! That's too much. Galit na po yun. Kaswapangan na po yun. Kaya po siguro ganito, hindi lang naman din po kayo ang ikangay nakakaramdam ng hirap niyan. Kami rin pong mananakay. Ramdam din po namin yan. Biruin mo, yung iladagdag din namin na singil ninyo,
hindi po para pangkain na sa mga pamilya din, dagdag pangkain. Pero pag ganyan, kumbaga, lahat po tayo apektado. Kaya nga, let's meet me halfway. O, parang yung kanta ni, ano yun meet me halfway. Halapin ko nga. Makadalang kayo. So, ibig ko sabihin nito, kung 15 pesos lang naman kung magdadagdag po kayo, huwag naman po ganun kalaki. Siguro, pag isang baseros, kung ano lang, siguro, kaya na siguro yung sabihin natin na 20 pesos, parang mahirap pang banggitin, parang siguro 20 pesos is enough. When it comes to more than 20 pesos, gawin yung 25, 30, pag 25, that's too much. Pag 30 pesos, that's kaswapangan. Ganun lang mo yun. Kaya nga po, yung estudyante at hindi yung nagkasundo, kasi pag estudyante naman po talaga, may discounted po talaga yan. Ang kailang pamasahe, may discount po ang mga yan. I-present lang yung ID. O, I am a student of LaSalle. I am a student of Ateneo. Saan na lang akong napunta? Napunta akong LaSalle at Ateneo. Pero ako, I'm proud to be Ateneans. You know why? Mr. Dalog, kuwan ako Ateneans ako. Magmula nung elementary ko hanggang high school ako, Ateneans ako. Bakit ako naging Atenean sa tanong mo ako, Moan? Kasi doon po ako nagtitinda sa harap ng Ateneo University ng sigarilyo dyan, garilyo dyan, magmula elementary hanggang high school, garilyo dyan. Yun ang area ko. Danag kayo. Balik tayo. Wala, naghabal ako. So, ibig sabihin nito, huwag naman kayo magigipag-away. Kung ganoon din po sa mga mananakay, kung ayaw po ninyo yung kanyang ikangay sinisingil, sabi, ay, huwag na lang po, kuya. Manong, huwag na lang po. Huwag naman doon yung papagdaltan driver sa init, parehas mainit ang panahon, parehas sa mainit ang ulo nyo, talagang mag-aaway kayo. Kung sasabihin ng tricycle driver, o ading, kastoy iti pamasahe, sagbay kaglugan na, ibaga. Kastoy iti pamasahe. Kung kaya mo din lang naman, kung hindi nga too much, kung ang too much kasi is 25, yung 20 pesos is okay na rin yun. Di ba? Okay na. Sige. Pero pag siningil ka ng 25, that's too much. Pag siningil ka ng 30 pesos, super too much. Pag 35, sinasabi ni Mon, swapang! Tawag doon, ganid. Pero kapag ganun mo, for example, what I'm trying to say here is, if you don't want, yung gusto niyang sabihin, na ganito pamasahe, wag ka na sumakay. Ay, manong, estudyante, di lang mabaling nga discount na manatan o 20 pesos na tan. O, di pumayag, very good. Pero kung parehas kayong ikangay mainit ang ulo, walang mangyayari sa inyo. So, kumbaga, magmumura at mag-aaway lamang kayo. Kaya mabuti pa, bago kayo sumakay, tanong niyo muna doon sa driver, manong maluti pa masahay kang nga na mapanijay. No, amuyo met na lang gadayo, di siya papanan nyo. Kasi kayo lang may mesa, naglugan. Kat siguro da kanya yun, no, dagdakli ka bulsayo, adun nagdyada bulsayo, adda balitok ita bulsayo, nga makun ko na, kahit mabalid. Ngayon padak nga awan ti balitok ti bulsak, ngayon ti bulsak, kahit awan lagyan na ako, lusot pa'y, lugbot pa'y kamakun ko na, kahit may pang-aasiwa, tayo makita yun, nakachinela sa klatangan nga makikita yun tadaldalan, nakashort pa yun, duduma, kaya doon yung t-shirt ko, kaya adapin budbut na, makilugan na mantitricycle yung kanyayo, kaya hadakbit na sinilente, at tadigay ko ang arod, kaya talaga daw yung pamanak, ang bayad aklat tamit ko man, iti minimum fare nga makun ko na, kasi ajay, amo yun, tipagsayatan na while you are giving, kung nada nga rin, it's better to give than to receive. Pero ako, I am much better to receive and to receive. Huwag lang mga Judith ang marireceive ko. Kapag Judith ang marireceive mo, wow, that's a big problem. Di ba? So, ibig ko sabihin, dito lang talaga, sa mga tricycle driver, pairalim po natin yung pagiging disiplina at pahaba po ng pasensya. And of course, habang tayo po ginagawa po natin yan, ano yun po natin? Kumbaga, sabihan natin, kausapin natin, manong, muyumat nga, ngumat nga ito, po iti gasolinan, awang pa iti imbabang, awang pa iti impaulong na ordinansa o approved ordinance, iti or resolution, iti city local nga
pamahalaan tayo dito iti kawayan ni Apay. Bumaba ti kuryente. Deta gaput awan, deta awan pa iti baba nga probationary fare increase, di lang mabalin nga awatin na kanumet, awatin na kanumet iti saan mitat ni hangkani nga makakuan ko na yun kastoy iti mainayon nga pamasahe di lang mabalin di amit may sangat di amit katungtong mo man nakaawat o sige manong nga problema awan di problema basta itulod daklag yan pamanak o di solve ang problema hindi yung dito na katulad ng isang tricycle driver at isang estudyante na talagang hindi nagkasundo sa pamasahe nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na kung saan parehong nanay ang init ng ulo kaya yung respeto ng bawat isa nawala at dapat dito kinakailangan mo talaga na na tayo po ay lawakan po natin ang ating pangunawa, habaan po natin ang ating pasensya, no? Sa mga tricycle driver na hindi naman po lahat siguro naintindihan naman kayo, we are ikangay parati po namin kayong nauunawaan. Pero yung alam pakiusap lamang po ng ating mga kababayan. Isa na rin po ako dahil kung minsan ako po ay sumasakay din, kung minsan libre. Sumasakay din po sa inyong mga ikangay pinangahan ng buhay, mas mainam po na ano lang muna natin, yung sakto lang, na yung alam niyo hindi kayo talo, hindi no kayo ikangay ng agrabyado o hindi kayo agrabyado at kahit papano nabigyan nyo rin po ng ikangay tama yung ikangay ginawa ninyo na pagtaas ng presyo na paningil nyo, walang problema, magiging masaya pa kayo, nakakaintindi, makatulong ka na sa ikang pasero, nakatulong ka din sa pamilya mo, nakatulong ka din sa sarili mo. So in short, sabi nga kinakailangan lang mo natin dito, patience is the name of the game. Tama ba ako? Oy, yung mga taga-NCB, kaway-kaway kayo dyan, So, yun lang ang ano natin, ano? So, ako, sabi ko nga sa inyo, unawain mo natin, hindi natin ang kalagayan ng ating mga tricycle driver. Basta, wag lamang pong sobra yung pong kanilang paniningil. Sabi ko nga, wag lang silang mga ganid at swapang. Okay na yon. Pero kung ganid swapang, ibang usapan na yan. Sabi ko nga, dati 15 pesos, pwede na yung 20. Pero kung malayo-layo yung bibiyahe ninyo, mag-usap na kayong dalawa, kung magkasundo kayo, no problem. Pero kung hindi kayo magkasundo, wag na kayo mag-away, iwanan na lang ninyo ang bawat isa. Di ba? Wala pang problema. O, di ba? Everybody is happy. Kahit malungkot yung isa, hindi siya nakasakay, lalo kung nagmamadali siya. Yun lang ang danang doon. Oras, 13 minuto. Makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Pero bawal po, paalala ko lang, bawal po ang mag-snub ng pasahero. Basta kung hindi kayo magkasundo, snub na rin yun, hindi ba? Pag-i-snub na yun. Ay, Diyos ko, ano ba yun? Danang, hindi ko na alam. Pero, pagbigyan na lang natin kasi hindi naman po isang araw. Alam niyo yung mga ginagawa niyo yung ganyan, nasusuplian po ng dakilang may kapal. Yung nakikita po niyo mga ginagawa natin, na tayo naman po ay naunawaan din natin, nagkakaroon tayo ng pangunawa sa mga kalagayan ng ating commuters at kayo naman po ay mabait, katulad ni Imuan, kayo po ay pagpapalain, ano? Kayo po, sabi nga nila, kung yung isa pinagbigyan mo ng ganito, alam mo ba na bawat baba taas ng pasaheros mo may kapalit o ayaw mo nun, di ba? Lalong lalaking kita mo, di ba? Parang yun ang gift sa'yo ng God na kapag nagatid ka ng pasahero, kung minsan alam mo malayong lugar, pagbalik mo, pagbaba ng pasaheros mo, meron ka pang isang pasahero na doon lang pupunta sa kabila, magbabayad siya ng 20. Pagkatapos doon isa, meron na masasakay, papunta naman doon sa kabila. So kung papalabas ka doon sa pinanggalingan mo, kung makalimang pasaheros ka, baba, di 100 na. Balik ka lang, may kita ka pa. Di ba? Ganun lang yun. Tsaga-tsaga lang mga bossing. Oras, 14 na minuto, makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Good morning kay, bakit Leonie Brian Cabrera, long time no see, ha? Ngayon ka lang muli nag-scene, ha? Good morning sa mga taga City of Ilagan. Magbabalik po kami.
20 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Ngayon po nga ito ng Friday, nakapagtala po ang Department of Health o DOH ng 425 new COVID-19 cases sa bansa kung saan abay tumaas daw po ito sa nakaraang 2 buwan. Sinasabi ng huling mataas na kaso ng naturang sakit ay naitala noong April 3 hanggang ngayong taon kung saan umabot ito sa 600 na po. Umabot na rin po sa 3,694,529 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kung saan nasa 3,462 ang mga aktibong kaso. Samantala, nauna nang pinaalahanan ni DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere ang publiko sa posibleng paglobo ng kaso sa dating na buwan ng Agosto. Pasukan na naman yung buwan ng August. Kaya mayroong posibilidad na talagang tumaas ang kaso ng COVID-19. But, the good thing about it, kung kayo po ay bakunado na, tapos meron pa kayong first and second dose na, you're nothing to worry much. Sapagkat kahit pa paano, parang katulad na rin naman po tayo ng isang simpleng lagnat. Na parang, uy, sakit ng katawan ko. Pahinga lang ng konti yan. Kasi hindi naman na kayo hindi na kayo mailalagay o malagay sa balag ng alanganin ang inyong mga buhay dahil kayo po ay fully vaccinated na plus may booster shots pa. Ano pa ang gusto mo? Kaya kapag hindi ka pa nakapag-booster shots, go sa inyong mga ikangay malalapit na health center, magpa-booster shots na kayo. At kung di ba kayo nabakunahan, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pa bakuna na rin po kayo. Danan. 22 minuto makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Cambio tayo. Cambio tayo ng ating pong mga binibigyang impormasyon. Sa usapin ng COVID-19, tayo po ay tumanggap ng mga lokal na balita. Dumako po tayo sa may bahagi ng Malig Region sa pamamagitan po ni Kadiwang Bodespo Muding Mods Turquesa. Muding! Morning! Ulitin ta, tanda po ka. Morning! Yes, good morning din Kadiwang Conrad, mga kaibigan. Narito po ang mga karagdagang balita mula po dito sa ating area of responsibility. Nitong nakarang first quarter, mga kaibigan, ay nakatanggap po ng local government unit ng Rojas Isabela ng mahigit na 9 milyong piso para sa continuation ng construction ng 3-story legislative building dito po sa bayan ng Rojas Isabela na ito ay gagawin, tatapusin yung naturang pondo hanggang Mayo 11. At ngayon ay tuloy-tuloy pa rin, Kadiwang Conrad, ang construction ng naturang 3-story legislative building dito po sa tabi ng Municipal Police Station ng bayan ng Rojas Isabela dahil ang DPWH ay muling nagkaloob ng initial na pondo na mahigit 7 milyong piso na ito ay itutustos hanggang sa buwan ng July. Ngunit marami pa rin pong kailangang pondo, Kadiwang Conrad, sapagkat ang proposed 3-story legislative building dito po sa bayan ng Rojas Isabela ay talagang nangangailangan ng malaking halaga, at with elevator kasi itong ginagawang legislative building dito po sa bayan ng Rojas Isabela, kaya nangangailangan ito ng malaking pondo. Gayunpaman ay umaasa ang mga local elected officials po natin dito po sa bayan ng Rojas Isabela na sa unti-unting pondo na kanilang nakukuha ay unti-unti rin daw pong matatapos ang naturang napakalaking proyekto na dito sa bayan ng Rojas Isabela. Samantala, sa pangkalipurang balita ngayong umaga, mga kaibigan, muling nanawagan ang principal ng Rojas Isa Central School na si Madam Melanie Gonzaga Agustin, Principal 2 ng naturang paaralan, para sa gayon ay safe na po
ang ating mga batang mag-aaral kapag sila po ay papasok. Kung matatandaan mga kaibigan, ay nagkaroon na po ng F2F o face-to-face classes sa lahat ng mga paaralan dito po sa bayan ng Roxas, Isabela. Subalit, ang pinapapasok pa lamang ay ang mga nabakunadong bata. Samantalang yung hindi pa po vaccinated ay hindi pa pwedeng pumasok. Kaya patuloy ang panawagan ng naturang punong guro ng Roxas East Central School sa mga magulang na sana po ay pabakunahan na nila ang kanilang mga anak. May encourage na po sila na ipa-vaccine na po yung kanilang mga anak. Sa mga mahal namin mga magulang ng Roxas Central School, sana ay ikayatin natin ang ating mga anak ng babakuna. Para sa ganoon ay maranasan din po ng ating mga anak ang tinatawag na face-to-face na kinakailangan lalong-lalo na sa mga learning stage ng kinder to grade 3 kasi ito ang pinaka-importante kasi ito ang pundasyon para sa mga bata. So, para makamit natin yan, kinakailangan natin pakakunahan ang ating mga anak na libre naman po para sa ganoon sa darating na mga panahon, ligtas ang ating mga anak sa anumang pag-state ng COVID-19. Okay. Conrad, ang naging panawagan muli si Madam Melanie Gonzaga Agustin, Principal 2 ng Roxas Central School sa ating mga magulang na mayroon pang mga anak na hindi pa baknado laban sa COVID-19. Yan ang balita mula po dito sa Kapatagan ng Malig, DY Patrol, Moods Turquesa, reporting live. Okay, so Kadiwang Mods, ibig sabihin yan, talagang marami na rin ginagawang innovations o may paggalaw na rin ang ating mga kasamahan dyan sa Malig Region, especially yung ating mga health officers. Yes, tama ka dyan, Kadiwang Conrad. Actually, ang mga health facilities po natin, particular dito po sa Rural Health Unit, ay nagpabarangay pa rin po sila para yung mga bata na hindi pa bakunado ay mabaksinan na, Kadiwang Conrad, para sa gayon ay wala na pong pangamba na kapag sila po ay papasok sa kanilang mga paaralan. 2 weeks ago ay nagkaroon na rin ng face-to-face classes dito sa bayan ng Roxas, Isabela at halos lahat naman na, Diwang Conrad. Kaya lang, ang pinapapasok muna ay yung mga batang mag-aral o mga pupils, elementary pupils na bakunado pa lamang ang kanilang pinapapasok, Kadiwang Conrad. At yung hindi pa nabakunahan ay hindi pa pwedeng papasok. Kaya nga sa patuloy ang paulit-ulit na panawagan ni Madam Melanie Gonzaga Agustin, Principal 2 ng Roxas East Central School, na sana po ang ating mga magulang ay pabakunahan ng kanilang mga anak upang sa gayon ay ma-enjoy din po nila ang pumasok, sapagkat itong 2 taon na pagkatingga, puro module, ay talagang sabik na sabik daw po ang mga bata na makapasok na rin sa kanilang mga silid-aralan. Kaya kailangan na mabakunahan na sila, Kadiwang Conrad, upang sa gayon ay makapasok na po sila at wala na pong dapat pangambahan ng mga magulang. Okay, tama lang din naman yun, sapagkat katulad nito, itong isa sa mga national balita natin ngayon na talagang itong darating na pasukan sa mga susunod itong school year 2022-2023 ay talagang tuloy yung face-to-face, kahit sabi nga daw na magkaroon pa ng pagkakaroon ng panibagong alert level na ibababa ang national government. Depende na lang ito sa magiging desisyon ng bagong Pangulo, pero as far as the Department of Education is concerned, they are very much ready na talaga sa pagkakaroon ng tinatawag na face-to-face this coming again school year 2022-2023.
Yes, correct ka dyan, Kadiwang Conrad. At sana nga, ang bawat mamamayan, dapat sumunod pa rin po tayo sa mga health protocol na pinaiiral dito sa ating bansa. Although nakikita po natin, nararamdaman na po natin na talagang umaayos na ang sitwasyon dahil pailan-ilan na lamang ang naitatalang COVID-19 dito po sa lalawigan ng Isabela. Kailangan pa rin nating sundin ang mga basic na dapat nating gawin, katulad ng pagsusuot ng face mask kapag tayo po ay lumalabas sa ating tahanan at nagtutungo sa mga pampublikong paaralan, Kadiwang Conrad, upang sa gayon ay tuluyan na pong mawala itong virus na ito dulot ng COVID-19. Alright, thank you very much, Kadiwang Monsong Queza. Magandang umaga, ingat as always. Okay, magandang umaga rin, Kadiwang Conrad. Yun po na pagdala ang ating igangay reporter mula sa Maligbo. Mula po sa Maligbo region, ang Maligboy natin, si Mods Turquesa. Nagatito sa ating oras, 31 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition after some reminders.
Okay, ganun mga kaliwa, tuloy-tuloy po tayo sa DY Patrol Morning Edition na ibang auto ng Friday, June 17, thanks God it's Friday. Uy, gandang balita ito ha, doon sa mga gustong ikangay mamasyal, itong ikangay buwan na to, alam naman natin na magtatapos na rin po yung mga pag-aaral ng ating mga anak. Kumbaga, nalalapit na po yung bakasyon. Abay, wag na kayong ikangay lumayo pa, wag na kayong mag-abroad. Mas maganda yung mag-local na lang mo kayo. Pasyalin po natin ang ating mga magagandang tanawin dito po sa ating mismong bansang Pilipinas. Marami po tayong mga magagandang tanawin dito. Isa na nga po dito sa ating probinsya ng Isabela. Abay, marami po tayong mga tourist destination dito na magaganda. At in connection with this, abay, handa na po buksan sa mga local at foreign tourists ang isa hong bayan sa coastal towns ng ating buong probinsya ng Isabela. Maganda ang bayan na ito. Pwede ito kasi meron, lalo kung matatapos na yung Ilagan to Dibilacan Road, Makunakon pa mapupuntahan mo dyan. Dalawa. Kasi kapag Ilagan to Dibilacan Road, magkatabi lang po ang Makunakon. So, ibig lang sabihin nito, you can cross na hindi na kinakailangan dumaan ka sa dagat. Sa dagat Pasipiko, by land, marireach mo na rin po ang Makunakon. Ang tinutukoy po natin dito na talagang handa na po ang ikangay buksan para sa mga local at foreign tourists, ang bayan po ng Dibilacan. Ito po ay matapos isagawa kamakailan ang 5 araw na dry run for tourist circuit sa nasabing bayan. At ang mga bagay ito ay pinangunahan po ng ating Provincial Tourism Officer na kung saan siya na rin po nagkumpirma na si Dr. Troy Alexander Miano, ang ating pong Provincial Tourism Officer. Ayot nga po kay sa ating PTO, base umano sa kanyang sinagawa nilang monitoring at dry run sa Dibilacan na pinangunahan po ng Department of Tourism Region 2 at Isabela Provincial Tourism Office, abay handa na umano ang lokal na pamahalaan na buksan ang kanilang turismo. At katunayan, umano ay inilabas na rin ang kailang tourism tagline na Isabela Coast, Your Island Toss. Abang ganda, no? Isabela Coast, Your Island Toss, kung saan handog nila ang mga magagandang falls, beaches at isla, particular ang Honeymoon Island. Maliban dito, nakahanda na rin ang mga ilang mga private resorts na maaring pasyalan sa bayan ng Dipulo. Ito po yung bayan ng pasyalan sa bayan, yung pong Dipulo Island. Ang natulang ikangay tourism circuit ay upang malaman ang aktual na takbo ng oras na ikangay gugululin sa pagbiyahe sa mga tourist side ng Dibilacan at tukuyin ang mga posibleng mga daanan nito. Labis naman umano ang galak ng pamalang palalawigan ng Isabela sa muling pagbubukas ng turismo matapos bumagsak ito noong kasagsagan ng pandemya na COVID-19. Naantala naman ang pagbibiyahe ng mga bus sa mga magtutungo sa nasabing bayan matapos magkaroon ng problema sa ilang mga ruta. Nagpaliwanag si Joel ayon nga kay Joel San Vicente, ang iba naman na to nagpaliwanag Joel San Vicente, iba to. So, ibig ko sabihin nito, abay gumaganda na, gumaganda na po ang ikangay sitwasyon ng mga coastal towns po natin. Particular nga po ang Dibilacan, wherein na ikangay pwede na, handa nang buksan. So, ang tanong, when? Ang tanong na lamang po ito kung kailan bubuksan ang bayan po ng Dibilacan para po sa pagpasok ng mga local at foreign tourists. So, maybe by Monday, magiging-ugnayan nga ako sa kanya. Ang tagline po ngayon, Isabela Coast, Your Island Toss. Ayun, So, para po, kung sakasakali, ako naman po, wala ho kaming pera ni Raymond na bumiyahe ng ibang bansa, kahit na po taga doon kami sa California, sa US of A, mamati ka, ang pera lang ho namin hanggang San Fermento. Poblasyon. Pero dahil nasa Isabela lang naman po ito mga coastal towns, we can hike. Di ba? Mas maganda yung mag-hiking. Adventure yun. Kaya pag mag-adventure, hiking ka, adventure, magbumula ka sa Ilagan, doon sa, hanggang doon, siguro it will take you only 1 day or 2 days.
So, pero kung talagang gusto mo makita mga magaganda, mapapasok ka sa bayan ng Dibilakan, siguro mga 4 na araw, makompleto mo na sa Dibilakan poblasyon ka na. Pero, ang maganda nito, sa adventure na gagawin mo, marami kayo, habang maglalakad, maganda mas marami kayo di ba? Ano kayo dyan, makita nyo yung mga place na na pwede ninyong pagpahingaan na magandang may kayo tanawin kayo, maganda po yun. At least, makaka-experience kayo magkakaroon kayo magandang experience while going to our coastal towns, especially on the part of Dibilacan and Maconaco. Especially nowadays, we don't have any more problem as far as insurgency is concerned, sapagkat according to the 5th Infantry Star Division, sa ating pong Commanding General ng 5th Infantry Division na si General Mina, wala na, allows na sila. Wala na daw po ang mga communist, terrorist, NPA dito po sa ating po probinsya ng Isabela, na yung mga front na mga iba't ibang committee ng New People's Army, according to them, sa ating pong Philippine Army, ng 5th Infantry Star Division, lahat po mga ito na-was out na. Meron lang ilang mga remnants na natitira, pero wala na rin po sila rito sa ating probinsya. Nagsipag-alisan na, nagtungo sa ibang lugar. Kaya po rito, nagtungo na po sa ibang lugar, especially outside of Region 2, na we're in. Kaya nga po, tuloy-tuloy na ang magagandang development para po sa ating probinsya ng Isabela. At karamihan pa rin po sa kanila, nagsibalik loob na rin po sa pamahalaan. Niyakap na rin po nila ang gobyerno. Kaya we have nothing to worry about anymore, na kung saan gusto natin mamasyal sa 4 na coastal towns in the province of Isabela by taking tawag yun, by trekking, o yung pong mag-hike, mag-hiking po, wala na po wala nang mga malalaking mga problema na baka tayo po ay maka-encounter ng mga armed groups, especially nga po yung pong dati ko kasi yung Sierra Madre, pinamamahayan po yan ng mga pinamumugaran at dyan po nagkukup, dyan po nagtatago, dyan po ginagawa po nilang kuta, yung pong mga kabundukan ng Sierra Madre ng mga CPP, NPA. Pero ngayon, according sa 5th Infantry Star Division, all of them are nowhere to be found na, nagsibabaan na po, wala lang po sila dyan sa bundok, nagsipagbalik-loob na po sa ating sa pamahalaan, at some of them ay nagbagong buhay na nga po, katulad ng ating binabanggit, at yung iba naman dyan ay nasawi dahil nga po sa kanilang pinaglalabang ideolohiya. But according to them, no more. It is now a really safe na po tayo, safe po ang bumiyahe, mag-adventure from mag-adventure yan po sa 4 na coastal towns ng ating probinsya ng Isabela. Nandito sa ating oras, 15 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Lokal na balita tayo mula sa southern part ng ating probinsya ng Isabela sa pamagitan po ni Michelle Zingalawa Banyaga. Magandang morning, Michelle. Anong mga balita? Met ni Michelle. Tabali tinawag na pala. Okay, Michelle, morning! Hello, Kadiwang Conrad. Okay, magandang umaga! Napukaw. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Makalipas naman po ang ilan sa ating mga mahalagang hanapbuhay. Shine na everyone, iwan ang
Banyaga. Muli, Michelle, good morning. Anong balita? Yes, good morning, Kadiwang Conrad. Andito sa Katayangan kasi sa may party sa may munisipyo ng Ramon. Actually, kasalukuyan ang sinasagawang pagpupulong ngayon ng mga kasapi ng Public Order Intake Department para sa big day bukas, June 18 ng Ramon Isabela sa Ramon Day, kung saan every night sabi nga nila ay may activities, and bukas big day nila yan. Magkakaroon din siyempre ng malaking celebration after 2 years of pandemic ay sa-celebrate ito. And of course, at the same time, victory din ng kasalukuyang mayor at ng vice mayor ng Ramon. At 2-1 sabi nga, bibigay ng kagalakan, of course, at the same time pagbibigay din ng pasalamat. Mamayang gabi, lahat din ng corner, of course, ng community center and peryahan, babantayan para ito sa inaasahang crowd sapagkat isasagawa mamayang gabi ang mutya ng Ramon 2022 for the 19 lovely candidates, 19 barangay, Kadiwang Conrad. Mas marami, sabi nga nila, ang inaasahang crowd, not unlike before ng Miss Gay na nataong brown out. Pero actually marami namang nanood ng Miss Gay. Pero mamayang gabi sana, sabi nga nila, walang mga scheduled brownout na magaganap para kahit paano ay mas mapasaya din ang kanilang mga kababayan sa nabanggit sa celebration. Kagabi, sinagawa din ang DepEd Night with the different national agencies and local government employees kagabi, with of course Mayor Hansudadaran and Vice Mayor June La Cruz. At dito nagkaroon ng mga sayawan, kantahan kagabi, at naging maayos naman mula nung day 1 na celebration, June 11 hanggang ngayon, June 18 ay 17 kagabi, 16, at ngayon expectedly wala namang any untoward incident na naganap with kaugnayan sa nabanggit na pagdiriwang ng araw ng Ramon. Samantala, Kadiwang Conrad, sa lungsod naman tayo ng Santiago, kinumpirma naman ng pamunuan ng City Veterinary Office sa pamumuno pa rin ni Dr. Solomon Mailem na kung sa ngayon ay halos umiikot pa ang kanilang mga veterinarian para naman sa pagbabakuna ng mga aso. At kanilang hinuhuli ang mga askal o asong kalye na walang karampatang bakunang anti-vaccine o itong anti-vaccination rabies. Sapagkat sa anti-rabies vaccination, mas mainam, sabi, kahit magala-gala yung aso kung ito ay nabakunahan. Meron silang mga nilalagay na senyales tulad na lamang ng paglalagay ng ribbon sa kanilang mga leeg. Dapat huwag tanggalin yung mga yan. Sapagkat oras na sila ay mamataan sa kalsada, itong mga nabanggit na asong kalye, ay i-found ito, Kadiwang Conrad. At iniiwasan din nila yung mga pagala-galang aso sapagkat nagkukos kasi ito ng aksidente, especially pag ito ay naiwasan na mga motorsiklo, then yan yung mga nagiging rason, maging mga single motorcycle, konting magilang, mabubuwal, at kahit 4 wheels, pag yan iniwasan at merong kasalubong, then naging dahilan na sabi na nila na bigger accident to fet responsible na pag-aalaga ng asong isa sa priority din sa lungsod ng Santiago, maliban nga kanilang pinaka-aim din na hindi makagat ang mga ito na walang anti-rabies vaccine. Ayaw na nilang maulit kasi yung pagtaas before ng kaso ng mga nakagat na aso. Bagaman meron naman silang supply of course na anti-rabies sa mga makakagat na aso, pero mas mainam na lagi ang preemptive measures sapagkat laging pinapaalala ng DOH Santiago and of course with the City Health Office, prevention is always better than cure. Wala pa rin sa ating AOR, DY Patrol, Michelle Zingalawa Banyaga reporting live. Thank you very much, Michelle Zingalawa Banyaga. Sa iyong ikangay balita mula pa rin dyan sa may southern part, bayan ng Ramon Isabela at lungsod ng Santiago, na kung saan sa bayan ng Ramon ay yung po pagkahanda po nila sa kailangang aktibidades kaugnay po ng bayan ng ugnay ng Ramon. Excuse me po. Yung pong mga activities po ng Ramon Isabela kaugnay po ng kailangang ikangay founding anniversary ng Ramon, at yung nga po sa Santiago naman, yung nga pong pagkakaroon po ng bakuna po para sa mga aso. Bakuna para sa aso. Uy, bago yung aso, bakuna muna para sa tao, ha? Ang gawin no ng mga di pa nababakunahan. Nandito sa ating oras, 7 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo after some important reminders, at sa pagbabalik po natin ang ilang pa mga lokal na balita mula pa rin sa ating reporter, mula po dito sa dito po sa lungsod ng Kawayan, kapag po mami ni Fred Iringan.
Okay, ngayon, 3 minuto na lamang po bago mag-alas 9 ng umaga. Game na ba? Meron na? Wala pa, no? 9 o'clock, ano? Yung Game 6 ng NBA Finals natin between Golden State Warriors and versus Boston Celtics. Sa mga nakikinig po at nanonood po sa atin sa Kapitbahay Channel ng NSCD, huwag na kayo maglibat po mami pagkatapos ko ha, sapagkat mapapanood din po ninyo dyan ang Game 6 ng NBA Finals 2022. Ayan, ha? Uy, bigyan na natin ng isa pang local na balita mula po kay Fred Ringan. Good morning, Fred. Yes, good morning, Kadiwang Conrad, at dito sa lungsod ng Kawayan ay na rin sa pagpapagnayon ng Diway Patrol kay Sangudapan sa Telesporo Porong Malilin na ang mga tricycle operator ay maging mahinahon at huwag daanin sa init ng ulo kapag sila ay nagmamaneho at sa pangolekta ng pamasahe sa kanilang mga pasahero ay huwag naman daanin na napakamahal at sundin ang ipinapatupad dito sa lungsod ng Kawayan na ang minimum wage o itong pamasahe dito sa lungsod ng Kawayan alinsunod rin sa City Ordinance nito ay naging 15 pesos nang sila ay nagkaroon ng sesyon noong nakaraang buwan na ayon umano kay Sangudapan lungsod Porong Malilin na ang pagtaas ng 2 piso ay alinsunod rin sa kanilang giling na maitataas ito dahil na rin sa kasagsagan ng COVID-19 at ang pagtaas pa ng pamasahe ay wala pang sinusunod dahil wala pang request mula sa mga TODA o Tricycle Operators and Drivers Association dito sa lungsod ng Kawayan. Dala na rin na wala pang request ang TODA Group at sa committee ni Sangudapan lungsod Telesporo Malilin. Ayon pa sa kanya na kung mayroong request ang TODA Group sa kanya ay kanilang pag-uusapan ito sa konseho upang maipatupad ang pagtaas sa pamasahe. Dala na rin na pagtaas ng presyo ng gasolina dito sa lungsod. Ayon pa sa kanya na kung mayroong mga operator, so itong driver na ito ay nagpapasada dito sa lungsod ay nakatakda itong ipapatawag sa konseho upang tanungin kung bakit itinataas ang naturang pamasahe at kung mayroong mga pag-aaway ay daan na lang daw sa Public Order and Safety Division na pangasiwaan ni retired police Colonel Pirarito Pitok Malilin upang sa ganoon maiwasan ang kaguluhan dito sa lungsod. So yan muna kaduwang ito sa Kawayan City para sa ating DY Patrol Morning Edition. Kadiwang Fred Ringan reporting live. Fred, in connection with that, pakihanap mo ay kailangan ko sa Monday maidala mo sa akin or makapanayam natin yung kung sino yung ikangay presidente ng FEDUDAP dito sa lungsod ng Kawayan, sapagkat lumalabas sa pagbibigay mo ng balita na wala pa silang request o liham sa sangguniang panglunsod asking for ikangay a fair increase. Kaya parang dito lumalabas na walang ikangay aksyon o walang pag-aksyon o walang ikangay magagawa ang wala pang nagagawa ang city government. Wag mo munang walang nagagawa ang city government na aksyon para magkaroon ng fair increase. Yes, tama ka dyan, Kadiwang Conrad, at point to point ay inuugnayan natin ang presidente at maging ang tanggapan ni Sangudapan lungsod Porong Malilin upang sa ganoon malalaman natin ang uling kaganapan sa mga asosasyon dito sa lungsod ng Kawayan. Okay, so sa Monday para sa programang DY Patrol Morning Edition, sapagkat kayo na tinatalakay ko rin yan. Sabi ko nga saka lamang ikaw ay pwedeng magtaas ng singil pamasahe ang ating mga tricycle driver dito kung meron na ibabang mga ordinansa o resolution ang sangguniang palunsod ng Kawayan in connection sa fair increase. Yes, tama dyan Kadiwang Conrad, at yun nga yung kahilingan ni Sangguniang Palusod Telesporo Porong Malilin yung request nila. So yun pa yung iniantay Kadiwang Conrad. Okay, thank you very much at magandang umaga. Yung po napahinga ang report mula po sa dito po sa lungsod ng Kawayan, umano na ito nga po ay may kaugnayan pa rin sa
usapin ng pamasahe na sinisigil po ng mga tricycle driver dito po sa lungsod ng Kawayan na wala pa rin pong naibababa ang sangguniang panglungsod na ordinansa na magkakaroon nga po ng fare increase sa pamasahe. Habang wala pa, dapat hindi pa rin po nagtataas. Pero ba't katulad ng aking nabanggit kanina, maintindihan naman ng ating mga kababayan ang mga walang tigil ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na sinasabing maaaring umabot pa ng 100 piso ito. Pwede po tayong sa mga katulad nga, pwede po nating mga tricycle driver, pwede po nating pakiusapan ang ating mga mananakay. Nagsabihin po ninyo may konti lang pong pagtaas. Ma'am, sir, baka pwede po. Kung maintindihan nila, well, very, very good. At yun nga ang pagingin naman ninyo. Pagkasabi nyo na pagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng pamasahe o pagtaas ng pamasahe, huwag naman yung kalakihan. Yung bang talagang tama lamang, na talagang kaya naman din po ng mga mananakay na maibigay po sa inyo, yun po ang hinihingi nyo mong taas pamasahe. And with that, in connection with that, pansamantala po ang inyong lingkod, Conrado de Eugenio de los Reyes, ang alam po ng ating mga nakasama sa programa DY Patrol Morning Edition from the Technical Department ng ating himpilan. At siyempre ang ating mga IT expert at ganoon din po yung mga nandiyan sa NSCB, Lord Star Cable Vision. Mabay, magandang umaga po sa inyo lahat. Stand by for sa Kapitbahay Channel ang ating pong NBA Finals Game number 6. Magandang umaga po. Ito si Conrad de los Reyes. Good morning. Keep safe everyone. DY Patrol, Morning Edition. DY Patrol, Morning Edition.